Okay, so good evening po. Okay, good evening po at magandang gabi. Naputol yung una nating kaninang broadcast. Tayo po ay panandalian po muli. Manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala, samahan niyo po kami sa gabing ito. We pray, Lord, na maging maayos ang aming signal at ang pangalan mo, Panginoon, ay maitaas. Sa iyo po pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. At patuloy kayo, Panginoong, umabot sa buhay po ng bawat isa. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So tayo po ay, ito po ay, minsan pa ho, atin pong ipasa yung ating link, no? Naputol yung nauna natin kanina. Okay. Okay. So magandang gabi. Welcome po sa ating midweek service. At dalangin ko na pagpalain tayong lahat ng Panginoon at sa mga nasa labas pa, ingatan kayo ng Panginoon sa inyong pag-uwi. Ano po? Tunay na lumalamig na naman ang panahon dito sa Taiwan. Okay. So good evening, good evening. Meron ho bang nagme-message? Okay, so salamat po sa Diyos at naririyan kayo. Okay, kung kayo po ay may mga prayer request, maaari nyo pong i-share na lang yung link na ito, no, sa iba. Okay, so tayo po ay nagpapatuloy sa series natin patungkol sa Book of Genesis, no? Nasa pang-apat na session na tayo at katapos lang natin last week yung sa Garden of Eden. At ngayon naman, papasok tayo do sa Genesis 3. Kung kayo po ay may mga prayer request, maaari ninyo pong ibanggit diyan sa ating yan. So magandang gabi po. Magandang gabi po Ate Andrea, Ate Reza, no? Magandang gabi po Ate Ja. Sige po, tayo po ay dumako sa awitin. At atin pong bigyan ng papuri ang Diyos bago tayo bago tayo dumiretso sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay. So sino pa ho ang naririyan, no? Okay. So magandang gabi. Magandang gabi po Ate Penny, no? Magandang gabi Ate Lucille. Okay. Sige po, atin pong sabayan ang awit na ito ng pagkilala sa kadakilaan ng Diyos. Kapag sigway
at ang dilim di natatapos magpupuri sa ngalan mo, Jesus. Sa piling mo ako'y payapa, takot ay nawawala, aking kanlungan. Ang ngalan mo, Jesus. Itataas mga kamay, pagpupuri alay, siya ay dakila, ang tanging Diyos na sinasamba, makapangyarihan, siyang karunungan, tanging buhay. Ang ating Diyos na naghahari, Panginoong natatangi, kaharian niya'y walang hanggan. Magsilapit at magsamba, mga bayay mapupurihan siya, habang tinataas ang ngalan ni Jesus. Itataas mga kamay, pagpupuri alay, siya ay dakila, ang tanging Diyos na sinasamba, makapangyarihan, siyang karunungan, tanging buhay. Oh, siya ay dakila, ang tanging Diyos na sinasamba, makapangyarihan, siyang karunungan, tanging buhay. Ika'y higit sa lahat, sa iyong salita ako'y gagaling, bansa'y gagaling. Oh, Panginoon, makapangyarihan ang ngalan, pangalan ng ating Diyos. Makapangyarihan ang ngalan, pangalan ng ating Diyos. Hindi magwawakas ang paghahari, Jesus Panginoon. Makapangyarihan ang ngalan, pangalan ng ating Diyos. Siya ay dakila, ang tanging Diyos na sinasamba, makapangyarihan, siyang karunungan, tanging buhay. Siya ay dakila, ang tanging Diyos na sinasamba, makapangyarihan, siyang karunungan, tanging buhay. Makapangyarihan, siyang karunungan,
tanging buhay. Amen. Tunay nga po na dakila ang Diyos at siya yung ating buhay, no? At saan man tayo naroroon ngayon, ay nawa ay tayo po ay nakakaranas ng paggabay, uh, pag-ibig ng Diyos. So magandang gabi po, magandang gabi Kuya Resty, Ate Remy, Ate Claire, no? Ah, yan, Ate Ellen. So good evening po, good evening Ate Jacqueline. Salamat sa pagsama sa gabing ito. So, purihin ng Diyos. Kung kayo po ay may mga prayer request, maaari niyong ilagay dyan sa comment section at maaari niyo na rin naman i-message sa akin, i-PM. Salamat sa kabutihan ng Diyos. Tayo po ay magpapatuloy sa ating midweek service at sa gabing ito, atin pong tatalakayin yung pinakatawag nila ay hinge, no? Ito po yung ah, malaking bagay bakit tayo ngayon ay ganito. Ayan. Ito po yung hinge of history. So, Tagalog pa ay bisagra. No? Bisagra. Nagbukas ng bagong ah, yugto ng ating pagiging tao. Sige po, yan. Ang ating pong topic sa gabing ito ay the fall, the promise, and the covering. The fall, the promise, and the covering. Okay, so magandang gabi, Ate Jelly. No? Happy birthday sa iyo. Nice, Ate Norma. Magandang gabi po. So, tayo po sa ating pag-aaral sa Book of Genesis, naroon na po tayo sa chapter 3 ng Genesis. So, in Genesis ay yung pinakaunang aklat sa Biblia at tinatawag itong Book of the Beginning. Okay? At yung Genesis chapter 3, ito po ay tinatawag na hinge of human history. Yan. Hinge, di ba? Yung hinge, yung bisagra. Yan yung parang nagbukas sa atin. At bakit na bago ang lahat. It explains why the world is broken, why we feel shame, and why we need redemption. No? Bakit itong mga nangyayari sa ating mundo ay grabe, no? Bakit matindi yung kasalanan? Bakit matindi yung ating paghihirap? Ah, bakit kailangan natin ng tagapagligtas? At sabi ron sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. At ito po ay nagpapakita bakit yung pagbagsak ng tao ay na inihahayag ang pangangailangan natin, no? Yung pinakamalaking pangangailangan ng tao, yun yung kaligtasan. At dito rin po tinatalakay yung tinatawag na Proto-Evangelion. Yung Proto-Evangelion ay ito po yung pag-reveal ng pangako ng Diyos, no? Kung bakit ililigtas ang tao at kung papaano. At yung leather garments reveal Christ covering. Yan. At alam ko na medyo na pahagian ko itong leather garments sa one Sunday service, no? Yung yung leather. Yan yung original
na damit na ipinagkaloob ng Diyos sa tao. Leather, leather, no? Kaya napakainam po yan. Okay. So, the fall of man. Yan. Genesis 3, 1 to 7. So, ganito po yung pagkakahati noong Genesis chapter 3. Nariyan yung deception of the serpent. Kinwestiyon ni Satan yung salita ng Diyos. Yung disobedience of humanity. Kinain ni Eva yung pinagbabawal ng Diyos at sumunod kaagad itong si Adan. And then the consequences of sin. Ano yung consequences ng sin? Naroon yung shame, no? Naroon yung pagkatakot, naroon yung paghihirap, naroon yung kamatayan. Okay? Shame, fear, toil, and death. Okay? So tingnan natin, no? Sa Genesis 3, 1 to 5, ganito po yung istorya. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan tinanong ng ahas ang babae, "Totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan?" Sumagot ang babae, "Makakain namin ang kahit anong bunga ng puno rito sa halaman, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan. Sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami." Pero sinabi ng ahas, "Hindi totoong mamamatay kayo." Sinabi iyan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakaalam kung ano ang mabuti at masama. Yan, no? At dito nga pumasok yung disobedience ng tao. Kinain ni Eva yung bunga na pinagbabawal ng Diyos at sumunod naman si Adan. Ito po yung sinabi doon sa verse 6. Nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tignan at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Aba, magkasama pala sila, ano? Bakit kaya yung lalaki hindi nagsasalita? Ano? Okay. So, ano ang nangyari pagkatapos nun? Tingnan ho natin. Pagpatuloy po natin yung kwento. Sa verse 7, may kita natin dito yung pagkahiya, no? Sabi rin sa verse 7, "Then the eyes of both of them were open and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves." So shame, and then gumawa sila ng kanilang bihisan, man-made cover. At dito ho, pinapakita yung dahon na ginawang pang-cover ng tao ay nagre-represent ng human attempt to cover sin, no? Ang tao mahilig mag-cover ng kanyang pagkakamali at kanyang sin, no? Pero kahit na anong pag-cover nila, hindi mawawala yung tinatawag na guilt. Human effort cannot cover guilt. Ang sabi ro sa Isaiah 64 verse 6, "All our righteous acts like filthy rags." May napanood ako nung isang gabi na isang interview sa isang sikat na Filipino singer. At yung Filipino singer na yon nagsasabi doon sa nag-i-interview sa kanya na alam niya na maganda yung kanyang kalalagayan dahil maganda naman yung kanyang pamumuhay, no? Napakabuti niya.
At habang ini-interview siya, nakatuon yung mata noong nag-i-interview at tinignan siya. May pagkakataon na bagong matapos yung interview, tumingin yung nag-i-interview sa kanya doon sa senior na ini-interview at inintroduce nung nag-i-interview si Jesus Christ, na si Jesus Christ yung Savior, na call upon the name of the Lord and you will be saved. Maganda yung pagkagamit noong media person na yon sa kanyang platform to introduce Jesus Christ. Alam niyo, ang mga tao, ang tingin talaga basta gumagawa ka lang ng mabuti ay okay na. Alam niyo po yung paggawa ng mabuti para yung human attempt to cover sin. Okay? At hindi po yun nakakaalis ng guilt. Sabi ron sa Isaiah 64 verse 6, all our righteous acts are like filthy rags. Okay? Tuloy na tayo sa ating istorya. So, consequences of sin. Sabi ron sa verse 8, pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan, kaya nagtago sila sa mga puno doon. Pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki. Nasaan ka? Sumagot ang lalaki, naririnig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako. Nagtanong ang Diyos, sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na sinasabi ko sa iyo na huwag niyong kakainin? Sumagot ang lalaki, ang babae po kasi na ibinigay niyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. Tinanong ng Panginoong Diyos ang babae, bakit mo ginawa iyon? Sumagot ang babae, nilinlang po kasi ako ng ahas kaya kumain po ako. Kaya sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, dahil sa ginawa mong ito, parurusahan kita. Sa lahat ng hayop, ikaw lang ang makakaranas ng sumpang ito. Sa buong buhay mo'y gagapang ka sa pamamagitan ng iyong tiyan, at ang bibig mo ay palaging makakain ng alikabok. Ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sako niya. Sinabi rin niya sa babae, dahil ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganganak. Pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo. Okay, no? Yun nga. Ano yung consequences ng sin? Nandoon yung pagkahiya, pagkatakot, paghihirap, at pagkamatay. Okay? So, pagkahiya, pagkatakot, paghihirap, at pagkamatay. Yan ay consequences of sin. Hindi po yan kasama doon sa original na plan ng Lord sa atin. No? Okay, tuloy natin. Sinabi rin niya sa lalaki, dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ko sa inyo, susumpain ko ang lupa, kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng husto para makakain. Tutubo sa lupa ang mga damo at halamang may tinik. Ang kakainin mo'y manggagaling sa mga pananim sa bukid. Kinakailangang magpakahirap ka ng husto para makakain, hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan, dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik. Ah, So, yan nga, at dumako na tayo sa tinatawag na Proto-Evangelion.
So doon sa consequences, kasama doon yung paghihirap, no? Though, mga kapatid, lagi natin tandaan na bago pa man magkasala ang tao, yung trabaho, paghahanap buhay, kasama na doon sa pagkalikha at panawagan sa tao. Ang magkaiba lang, itong with curse, meron yung matinding paghihirap. Siguro mas makakaunawa niyan ang mga kapatid na mayroong karanasan sa pagsasaka, no? At kahit naman saan, meron talagang ah, paghihirap sa o pagkakaroon ng effort sa ating buhay, no? Napaka-importante yan na maunawaan natin. So, nandito na tayo sa Photo Evangelion. No, itong Photo Evangelion, ito po yung pinakaunang kapahayagan ng mabuting balita o ng gospel. Sabi ron sa Genesis 3, verse 15, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. You shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Dito po na i-declare yung conflict between the serpent and the woman's seed, no? Yung seed ng woman, no? And her seed, yung po yung anak, no? At ito po yung kauna-unahang prophecy ng Kristo. Dito po, Christ was prophesied. Yung seed of the woman points to Jesus. At yan po makikita natin sa Galatians 4:4 na ang seed na yon ay si Jesus. At dito rin, pinangako yung victory. Victory was promised. No? Satan wounds Christ at the cross, but Christ crushes Satan in resurrection. Makikita po natin yan sa Hebrews chapter 2, verse 14. So, ito po sa kahit na sa panahon ng judgment, no? Nahuli silang nagkakasala. Talagang makikita natin kung gaano kahaba yung grasya at biyaya ng Diyos eh. Kasi kahit sa panahon ng judgment, naroon pa rin yung grace ng Lord. God's grace shines. Redemption was planned from the beginning. Yan. No? Kaya ho yung cross, hindi ho yan afterthought. Yung kamatayan ni Kristo, hindi po yan afterthought. No? Kaya mababasa natin sa kasulatan, He was crucified from the foundation of the world. No, ito po yung Proto Evangelion, the first gospel. No? Yung grace ng Lord ay naroon pa rin. Okay. Okay. So, magandang gabi sa mga kapatid, no? Magandang gabi, Ate Perma, Ate Princess, Ate Trixie, Ate Majin. Okay. Ate Marjorie. Yeah. So, ito po yung Proto Evangelion, the first gospel. So, papaano ngayon yan? So yung prophecy na yon was fulfilled in Christ. Prophecy fulfilled in Christ. Sabi ron sa Isaiah 53 verse 5, He was wounded for our transgression. Sabi sa Psalms 22 verse 16, They pierced my hands and my feet. Sabi sa John 19 verse 30, It is finished. 1 Corinthians 15 verse 57, Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So si Jesus Christ ang fulfillment, no? Siya ay sinasaktan. He was wounded for our transgression. Yung hand niya and feet was pierced, pati yung tagiliran niya. It is finished. Tinapos niya yun doon sa cross. And now, we have the victory through our Lord Jesus Christ na nabuhay muli. So the cross is the fulfillment of Genesis 3:15.
Christ is the promised seed who defeats sin and death. Siya po ang nakatalo ng kasalanan at kamatayan. Sino po ang nanalo over sin and death? Si Jesus Christ. So si Jesus Christ po yung fulfillment. Okay? So yung leather garments, ano ba yung leather garments na yon? The leather garments equals to God's covering. Yan. Sabi doon sa Genesis 3:21, and the Lord God made for Adam and for his wife garments of skin and clothed them. At dito po, maunawaan natin that sacrifice required. Yeah. An animal had to die, blood was shed. Why? There is no redemption without the shedding of blood. Okay? Sacrifice required. Pangalawa, God provides. Ayan. Alam niyo po, pagka sinasabi nating God is our provider, and the number one teaching po noon ay nag-provide ang Lord ng ram, di ba? Ah, the Lord will provide, yun po yung matatandaan po natin nung dinala ni Abraham si Isaac at nasabi niya, the Lord will provide. No? The Lord provided yung sacrifice. Yung sacrifice ang pinrovide ng Lord. So yun po yung number one doon. No? At, at ibig sabihin yung kung na-provide ng Lord ang pinaka-ultimate, no? Ano pa yung mga bagay na kailangan natin, na tingin natin ay kailangan natin ang hindi pa niya kayang i-provide. So, napaka-importante yun, no, mga kapatid. So, God provides. Adam and Eve's fig leaves were replaced by God's provision. At ito po, kung uunawain po natin, mga kapatid, no, ganyan ang tao eh. Gagawa at gagawa ng paraan pag may problema. Okay? At minsan mahuhuli na ang Diyos. At yun ang ginawa ni Adan at Eva. No? Nagtabing sila dahil nahihiya sila. Nagtago sila dahil nahihiya sila. At yung kahiyaan na yun ay dala ng pagkakaunawa nila ng kanilang kasalanan. Okay? But God is gracious and He provided yung sacrifice, si Jesus Christ. Okay. At dito po, makikita po natin yung foreshadowing Christ. No? Yung prophetic na ibibigay ang Kristo. Just as the animal died to cover them, Christ died to cover us. Si Jesus Christ po ang ating naging covering. Kaya po, ang ganito po yan, no? Pag tayo po ay nananalangin, humingi tayo ng tawad, but let us always remember na nakakarating tayo doon sa throne of mercy because of Christ's accomplishment do sa cross at siya po yung covering natin. No? Covering natin ay si Jesus Christ. Hindi ho tayo na-judge because of His blood kung papaano ganun din doon sa Exodus na kung saan lahat ng pintuan na merong tatak ng dugo ay naligtas. Hindi ho namatayan. Ganon din naman tayo po ay nawawala yung ating shame at guilt not because of what we've done but because of what Christ did at Calvary. Si Christ po ang nag-cover sa atin. Okay? At lagi ho natin tatandaan, salvation po natin, though nakuha natin yan ng free, hindi po ito cheap. It is costly. Okay, forgiveness is costly. Covering requires sacrifice. Christ is our garment of righteousness.
Si Jesus Christ po ang ating naging covering. At wag ho nating maliitin yun, no? At wag ho nating sabihin, ako, ay gagawa na lang akong kasalanan kasi may 1 John 1:9, magko-confess na lang ako. No? At kung ikaw, kapatid, ay namumuhay at nagpapatuloy sa katigasan mo sa pamumuhay sa kasalanan, ay mag-isip-isip ka. Dahil napaka-costly ng pagpapatawad ng Diyos, no? Panahon na para manumbalik sa Panginoon yung mga, kung ikaw naman ay nagsasabi, nako, mabait naman ako, marami akong ginagawang ganito at ganon, no? Unless na si Jesus Christ ang iyong maging covering, yung covering mo na good works, no? At ano pa, ay para yang mga dahon, self-effort, human effort. Hindi po yan papasa sa standard ng Panginoon. Okay? Dahil lahat po ng ating good works ay parang rag, parang maruming basahan sa harapan ng Diyos. At ano lamang po ang nakapasa sa standard niya? Yung sinless. Sinless. Si Jesus Christ. Unless na ikaw ay sinless, hindi ka nakapagsinungaling, hindi ka nagnakaw, hindi ka gumawa ng kung ano man sa iyong buong-buong buhay, hindi mo kailangan si Jesus Christ. Pero tayo po, lahat tayo nangangailangan ng grace and mercy ng Lord, at lahat ng iyon, yung grace and mercy na yon, pinakita ng Diyos doon sa cross. Okay, so nagkasala, no? Ang ating unang magulang, hindi sila nakinig sa Diyos, tinuwis ni Satan yung word, naniwala pa rin ang ating unang magulang, pumasok ang kasalanan, at dahil sa pagkakasala ng unang Adan, lahat tayo ay nagkasala. Yun din ang dahilan bakit kailangang ipanganak si Jesus ng isang birhen, no? Hindi siya nanggaling sa lahi ni Adan, kundi yung sinapupunan ay naging dahilan lamang upang siya ay maipanganak bilang tao sa pag-aanyo niya o pagiging tao niya. Yung dugo niya ang naging dahilan upang tayo malinis sa ating mga kasalanan. Okay, so nawa ay malinaw po iyan, no? So application natin. Okay, ano yung application natin? Number one, recognize the fall. We are all sinners. Okay? Romans 5 verse 12. We are all sinners. Yan. Pangalawa, receive the promise. Christ is the seed who crushed the serpent. Receive, tanggapin mo, paniwalaan mo. Ilagak mo ang iyong pananalig, pananampalataya kay Kristo Jesus. Pangatlo, rest in the covering. Rest in the covering. Ihinto na natin yung paggawa ng sarili nating mga damit, no? Bagkus magtiwala tayo sa garment of grace provided at the cross. Sapat ang ginawa ni Jesus doon sa krus. Amen? Sa tatlong bagay, recognize, receive, rest. Rest in the covering. No? Yung covering natin sino? Si Jesus Christ. Hindi po yung ating good works, hindi po yung ating lakas,
hindi po yung ating kayamanan, hindi po yung ating pagiging generous, hindi po yung pagkakaroon ng iba't iba pang bagay. Though tayong lahat ay niligtas by the grace of God, yung mga bagay na yon, yung pagiging gracious, yung good works, yung lahat ng yon follows after na tayo po ay naligtas. Okay? No, malinaw yun, no? Kasi yun ang sinasabi sa Ephesians 2 verse 10. Merong appointment, meron tayong good works na ito po ay bunga ng kaligtasan. Hindi po ito yung dahilan para tayo maligtas. Ito ay nagiging bunga ng mga taong iniligtas o nakaranas ng mercy at ng grace ng Lord. Nawa, malinaw po yan. Okay. Ang conclusion po natin, Genesis 3 begins with tragedy but ends with hope. Okay. Tragedy na yon, tinwist yung Word of God, tinwist yung katotohanan, and then kinwestiyon yung character ng Diyos. Sabi ni Satan, gusto lamang na hindi kayo maging katulad ng Diyos na alam ang totoo at mali. Ayan, di ba? Tinwist. Tapos, para bang binigyan sila ng doubt sa kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, huwag po tayong mag-doubt sa kabutihan ng Diyos. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Panginoon. Mabuti ang layunin niya sa atin. No? Yeah. Sabi rito, so yung Proto-Evangelion shows God's promise and the leather garment show the cost. Promise and then cost. Kaya nga ang Lord ang kagandahan dito sa Lord, sa ating Panginoon, He is a loving God, He is faithful God, and He is powerful God. Ano ibig sabihin yan? No? Matapat siya. At yung katapatan niya na yon ay nagmumula sa kanyang pag-ibig sa atin. At yung pag-ibig at katapatan niya ay sinusuportahan ng kanyang kakayanan o ng kanyang kapangyarihan. Pag nangako siya, meron siyang kakayanan. At yan po yung ating Diyos na nagmamahal sa atin. Okay, sabi rito sa Romans 13 verse 14, be clothed in Christ. Put on the Lord Jesus Christ. Sino yung put on natin? Si Jesus Christ. Put on the Lord Jesus Christ. So, magbihis kayo. Ang bihisan natin ay ang Panginoong Yesus. 2 Corinthians 2 verse 1, now thanks be to God who always lead us in triumph in Christ. Yan. Kay Kristo, triumphant po tayo. Kay Kristo, triumphant tayo. Anong call to action natin? Put on Christ. By faith, Lord. Kaya nga, we accept Him. Whoever accept Him, pinagkakaloban niya ng kakayanang maging anak ng Diyos. So, yan po yung ating sharing sa gabing ito. Nawa ay meron po kayong natutunan, no? At tayo po naman ay dadako sa mga prayer items, no? So may prayer request dito na patungkol sa kanyang mama na bukas ay dadalhin sa doktor, no? We are praying for healing. At meron pa rin isang prayer request kay Mrs. Lin na nasa NTU Hospital. No? Okay. At meron din tayong ipagpapasalamat. Ipagpapasalamat po natin yung naipanalangin natin last week. Sila Ate
Maui ay nakauwi na at nagpapagaling na yung kanyang lola, no? At nagpapasalamat din tayo doon sa pinag-pray natin na sila Audrey na naging successful ang operation at dalangin na lang natin na makahinga na hindi na kailangan niya ah, ng ng aparatos, no? Pangatlo, nagpapasalamat tayo dahil si Kuya Rudy ay nakauwi na rin, no? Last Saturday ay nakauwi na rin siya from hospital. So nagpapasalamat tayo sa mga tugon na panalangin na iyon. At patuloy naman tayong mananalangin ng recovery. Okay? Kung meron pa ho kayong ibang prayer request or kahit praise item, maaari niyong ilagay sa ating comment section. So put on the Lord Jesus Christ. Amen? At nawa, yun po ang makita sa atin, no? Makita sa atin na ang suot-suot natin ay si Jesus Christ. Jesus Christ. No? Hindi yung ating husay, galing at lahat, no? Kundi ang makita sa atin si Jesus. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala, nagpapasalamat kami sa mga tugon sa panalangin, O Diyos, na inusal nung last week, Lord. Papasalamat kami at nakauwi na yung pinag-pray na kailangan tumaas yung platelets, O Lord. We thank you na nakauwi na. We thank you, Lord, na nakauwi na si Kuya Rudy from the hospital. At we thank you, Lord, na nakauwi na sila Ate Maui at ang kanyang alaga mula sa hospital. Panginoon, pinapanalangin po namin, Lord, si Mrs. Lynn na siya po ay makarecover at siya po ngayon ay nasa NTU at nawa makalabas na siya ngayong week na ito mula sa hospital at maging maayos ang kanyang kalalagayan. We also pray, Lord, sa nanay, Panginoon, na bukas ay dadalhin sa doktor. Dalangin, Panginoon, ang kagalingan at Lord, mawala ang mga komplikasyon, O Diyos. Panginoon, patuloy din naming dalangin yung kalakasan ni Kuya Rudy na palakasin niyo po yung kanyang mga tuhod at ang kanyang pangangatawan. At ganun din po, O Diyos, si Adre na patuloy nawa siya po ay makahinga na hindi kailangan ng aparatos. Ganon din po ang recovery ni Lola na alaga ni Ate Maui. Panginoon, sa mga maging doon sa mga panalangin na inusal, Panginoon, ng mga kapatid na maaring hindi po maihayag, katagpuin niyo po ang bawat isa. Katagpuin niyo po ang lahat ng pangangailangan. Kayo po ang magpagaling sa mga may sakit at karamdaman. At sa mga mahal namin sa buhay na nangangailangan ng kaligtasan, nawa maunawaan nila na ang tangi naming kailangan ay si Jesus, that we need to accept Jesus Christ. At we need to put on Jesus Christ. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat na kahit sa time ng judgment, kahit sa time na nang bumagsak ang mga tao, ang unang magulang namin, naroon ka pa rin na nagbigay ng pag-asa, nagbigay ng pangako, at
Yung pangako na yun ay yung tinupad at tinupad mo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nawa ang kaligtasan na ito ay matamo ng mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakilala sa iyo. Patuloy niyo pong gamitin ang Filipino Ministry sa Taoyuan, sa Hualien, sa Taipei, ah, para po maihayag ang kaligtasan ni Kristo Jesus upang mas marami pa ang maligtas. Pagpalaan niyo po ang mga pagtitipon namin na darating sa Sabado, sa Linggo. May taas si Kristo Jesus, maipakilala ang kadakilaan ng Diyos Ama, at ang banal na Espiritu ay patuloy pong kumilos. Kayo po ang gumawa ng mga himala mo, O Diyos, sa buhay po ng bawat isa. At katagpuin niyo nga po ang bawat isa sa aming pagsamba sa iyo, sa aming paglilingkod, at sa araw-araw. Ingatan niyo po ang bawat kapatid, lalo na sa panahon na ito. Dalayan ko po na palakasin niyo po si Ate Lilia, pagalingin niyo po yung kanyang pangangatawan at patuloy kang sumama sa kanya. Sa pangalan po ni Jesus, maingat pong ibabalik sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Amen. So magandang gabi po mga kapatid. Salamat po sa pagsama. Magandang gabi Ate Margie, Ate Juanita, Toto, no? So, salamat po sa iyong pagsama mga kapatid at sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ate Ao, no? Kumusta po dyan? Nawa ay nasa maayos kayong kalalagayan. Okay, Ate Yvonne. Okay, God bless po. Ate Claire from Hualien, no? Okay, yun, naroon na nga ang Kuya Resty. So, maraming salamat mga kapatid. Nawa ay alam ko, review na lang ito sa inyo, ang, ang Genesis. I pray na nawa naging mas malinaw po sa inyo ang mensahe po. At samahan niyo po ang inyong lingkod sa next week. No? Sa kakalooban ng Diyos ay samahan niyo po ako sa ating patuloy na pag-aaral dito sa aklat ng Genesis. God bless.